Hello mga day! Hindi maganda yung pakiramdam ni Afam today, kaya tinanong ko siya kung ano nga yung gusto niyang ulam. Ang gusto ko nga sana ay magluluto ako ng pansit or something noodles ba, kaya lang sabi niya gusto niya daw nitong masarap at creamy na sopas. Kaya naman tara mga day, samahan niyo akong magluto dito sa aking kusina. Alam naman natin kung gaano kadaling gawin itong sopas, 'di ba? Kahit nakapikit ka, pwede mong gawin. Oy mga day, huwag kayong pumikit habang nagluluto nito ha. Baka mamaya mapasok kayo, sisihin niyo pa ako, char. Anyways, of course, sa pagluluto nitong ating sopas, ay kailangan natin dito ng carrots na siyang pinaghiwa-hiwa ko na into strips. Alam niyo ba mga day na kapag nagluluto ako ng sopas, ay dinadamihan ko talaga ng carrots? Dahil bukod sa napaka-healthy nito, ay mas lalong pinapasarap ang sopas natin. Mas nagiging manamis-namis, lalo na kung crunchy ang aking carrots. And of course, hindi dapat mawala itong aking repolyo, cabbage sa English, char, na siyang pinaghiwa-hiwa ko na rin sa medyo pahaba. And of course, kailangan din natin dito ng panggisa na siyang nagpapasarap lagi sa ating dish. Walang iba kundi ang bawang na pinaghiwa-hiwa ko na rin, pati na rin ang aking sibuyas. Actually mga day, kapag gumagawa ako ng sopas, ay gumagamit talaga ako ng ginger. Pero today ay nakalimutan ko. I'm not sure kung bakit. Pero okay lang yan. Gagawin ko ang lahat para sumarap ang aking sopas para sa aking pinakamamahal. And also, gagamit ako dito ng chicken thigh para sa sahog sa aking sopas. Alam nyo ba mga day na mas masarap talaga na isahog ang chicken thigh kaysa sa chicken breast? Pero kung wala kayong chicken thigh, okay na rin yung chicken breast. Yung iba naman kapag gumagawa sila ng sopas, ay pinapakuluan muna nila ang chicken breast, saka nila hihimayin at isasahog sa kanilang sopas. Pero kahit anuman ang isasahog mo, nasa sayo pa rin kung sasarapan mo ang pagluluto. Chicken thigh or chicken breast man yang pipiliin mo, the choice is yours. Anyways mga inday, pinaghiwa-hiwa ko lang pala into strips itong aking chicken thigh at bago ko ito igigisa, ay iba-brown ko muna. As usual, gamit ko dito ay high heat para mas mabilis ang pagbabrowning ko dito sa aking chicken thigh. At habang binabrown ko itong aking chicken, ay lalagyan ko ito ng salt and pepper para sa chicken pa lang ay ulam na. Anyways mga day, nung mabrown ko na nga itong aking chicken, ay itatabi ko muna dahil ngayon naman ay magigisa ako nitong bawang na siya talagang nagpapasarap palagi ng ating dish, diba? And also, igigisa ko na rin itong onion at titimplahan ko again ng salt and pepper. At ngayon naman mga inday, ay naaamoy ko na ang sarap nitong aking chicken. Ngayon naman ay igigisa ko na dito ang aking macaroni. Kapag nagluluto ako ng sopas, maraming nagtatanong sa akin, bakit ko ginigisa itong macaroni with chicken? Hindi nga daw ba nagiging mushy itong aking macaroni? Well, hindi mga inday. Mas sumasarap pa siya kasi habang ginigisa ko ito with chicken, ay tinitimplahan ko ito ng salt and pepper and also with patis. So dito pa lang mga inday sa aking gisa process ay nanunuot na ang lasa at nanunuot na talaga ang sarap. And now after kong igisa ang aking macaroni dito, ay panahon na para maglagay na ako dito ng tubig para sa aking sabaw. Sa aking sabaw naman ay depende kung gaano karami ang kailangan ko. I think today ay kailangan ko ng mas marami kasi natutuyuan na tayo. Natutuyuan na ang aking lalamunan. Char. Mga inday, dadamihin ko itong aking sabaw dahil not feeling well nga si Afam. Sigurado ako kailangan talaga niya ng sabaw to dehydrate, diba? Anyways, pakukuluan ko lang ito ng 10 minutes. Maingat ako dito sa pagpapakulo dahil ayaw kong ma-overcook itong aking macaroni. And after 10 minutes, ay iti-check ko na ang aking macaroni kung luto na ba. And yes, lutong-luto na ang aking macaroni. Al dente. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang aking carnation evap. Kapag ako nagluluto ng sopas, ayaw ko ng maraming gatas dahil nakakaumay. Parang relasyon nyo, nakakaumay, charing. Then mga day, titimplahan ko pa ito ng more salt and pepper and also patis hanggang sa ma-reach ko na talaga yung lasa na gusto ko. Yung syempre masarap na masarap. At nang masatisfy na ako sa lasa nitong aking sopas, ay ito turned off ko na itong aking paborito na wok at ilalagay ko na dito ang aking carrots and cabbage at hahayaan ko lang na maluto ito sa init ng sabaw. Alam nyo ba na good choice talaga itong pinili ko na kakainin namin for dinner tonight? Dahil gustong-gusto ni James yung macaroni, gustong-gusto niya yung pasta, and also gustong-gusto niya yung sabaw. Mga inday, hindi bali nang hindi ko makain ang kinikrave ko na pansit, basta masaya lang ang aking pamilya. At eto na ang aking masarap na sopas. Tara na mga inday, mag-dinner na tayo. And that's all
my cooking vlog for tonight mga day. Thank you so much for watching. Mag-comment ka naman day kung nasaan ka ngayon nanonood, kung saang lugar ka, para malaman ko naman kung saan na nakapunta itong video ko. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Bye!